Kahit walang diploma, basta madiskarte lang para mabuhay ay sapat na. Hi, I'm Nika, 35 years old. Laking probinsya, hindi nakapagtapos ng college. Hindi pinalad dahil sa kahirapan. Dati kamuting kahoy lang kinakain namin at once a day lang kami kumakain ng kanin. Dahil sa hirap ng buhay at 5 kaming magkakapatid. Hanggang high school lang ang kaya ng parents ko, wala na silang pantustos pang college. Kaya maagang nakipagsapalaran sa Davao. May mga kapatid na akong elementary, kaya yung sahod ko kahit papaano nakadagdag sa pang-araw-araw nilang gastos. Nag-ipon ako at nung medyo kaya na at umuwi sa amin, nag-aral ko ng college sarili ko sa kursong IT. But hindi ang sapat ang aking ipon, kaya first year lang ako. Habang tambay ako sa amin at walang trabaho, kami ng 3 kong kapatid ay nangunguha ng basura sa mga kapitbahay at binibinta sa mga junk shop. Natry ko na rin mamulot ng mga nutshell, tumulong sa kuprahan at gumawa ng uling gaya ng ginagawa ng parents ko. Halos ginagawa kong mga gawin panlalaki. Akala nga ng parents ko ay tomboy ako. Nagka-jowa ako, okay lang kami, pero yung parents at kapatid ng jowa ko ayaw sa akin dahil mahirap lang raw kami at walang kaya sa buhay. Gusto ng mama ang maging nobya ng kanyang anak ay yung may kaya at narating sa buhay na ipagmamalaki nila. Hindi ako nagawang ipaglaban ng nobyo ko sa pamilya niya, kaya nakipaghiwalay ako. Pero bago nangyari yon, pinuntahan ko muna kapatid niya at inaway ko sa sobrang kalasingan ko. Nalaman ko na siniraan ako ng kapatid niya. Sa dami ko raw lalaki na konduktor ng boss at yung jowa ko naman naniwala kaya pumayag na makipaghiwalay sa akin. Nagmukmuk ako at sobra akong nasaktan. Dumating pa nga sa punto na naglayas ako sa amin at muntikan nang magpati buong pamilya na yung naghahanap sa akin. Nung makita ko inuwi ako, sobrang down ako that time until na-realize ko na bilog ang mundo. Ginawa ko motivation yung panglalait at mga api nila sa akin. Fast forward, may nakilala ko na social media influencer at sobrang idol ko ito from Ipil. Sinabi ko sa sarili ko na gusto kong maging kagaya niya. Yung dating pangarap lang, tinupad agad ni Lord. Gumawa ako ng page at nag-start talaga ako sa 0 followers. Hanggang sa dumami ito, hilig ako kumuha ng video sa biyahe at pinupost sa Sukmed. Nagustuhan ng mga followers ang mga videos ko. Kaya di nagtagal, naging vlogger na ako. Unti-unti akong bumili ng mga gadgets na pang vlog. May mga budget na ako nung sumahod na ako. Una kong tinulungan, pamilya ko, mga utang ng mama ko na dati pang college pa ako. Binayaran ko. Nakabili ako ng mga lupain at nakapundar ng bahay. Kahit di naman gaano kalakihan sahod ko. Tama lang na may pangkain. Lahat ng kapatid ko ay aking natulungan. Pati ng mga taong malapit sa akin na need ng tulong ko, nakataba lang ng puso na dating mga ngalakal ng basura at inayawan ng mga matapubring tao ay may mga naimpundar na ngayon. Na-realize ko na daig pa pala ng taong madiskarte sa buhay ang may diploma. Dami kong nakikita na may natapos pero hanggang ngayon walang trabaho. Lagi kong pinapasalamat sa taas ang mga narating ko ngayon. Kung di dahil sa kanya, wala tong lahat na nasa akin ngayon. Thank you Lord dahil di mo ako pinabayaan. At salamat sa araw-araw na paggabay sa akin at sa aking buong pamilya. Hanggang dito na lang po, salamat.